Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verses 18 hanggang 20. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway at pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga kami, mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Peace and reconciliation is possible. At sa ating pag-aaral nitong mga nagdaang araw, makikita natin may kaugnayan pala yung ginagawa natin tuwing sasapit po ang Pasko sa Gospel. At ngayon, nakikita ko naman yung kahalagahan ng pakikipagkasundo at yung kapayapaan. Kasi alam niyo po, pagka sumasapit itong panahon ng Kapaskuhan, tayo po'y nagre-regalo sa isa't isa at maging yung mga tao na sabihin na natin hindi natin kasundo o kaaway natin ay nakikipagkasundo po tayo. Pinapakitaan po natin ng mabuti. So, in other words, pinipilit nating i-practice itong peace and reconciliation. Kaya lang kaya ba talaga ng tao na magpatawad, magkipagkasundo, magmahal, umunawa? Alam niyo po, pinakita ng Diyos sa atin dito sa text natin na siya mismo, ginawa niya po ito. Sabi dito, all this is from God. Ibig sabihin, Diyos ang umabot sa atin. Tayong mga kaaway niya dati. Dahil sa ating mga kasalanan. Pero, ang sabi po ng Biblia, ang Diyos po ang nag-initiate ng lahat. Hindi tayo. Ang Diyos po ang umabot sa atin. Tumugon lamang tayo sa ginawa ng Panginoong Hesus sa ating buhay. At mapapansin niyo po, ang ginagawa po ng Diyos ngayon, sabi rito, God was reconciling the world to Himself in Christ. Kaya ito po ngayon ang business ni Lord. Nililimot niya yung mga kasalanan ng taong lalapit sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. At nais niyang maging kaibigan ang lahat ng tao. So, huwag niyong akalain ang Diyos tapos na yung kanyang misyon sa buhay ng tao hanggang ngayon po. Inaabot tayo ng Diyos. Kaya huwag nating sayangin yung pagkakataon kapag napakinggan natin itong mabuting balita ng pakikipagkasundo ng Diyos sa tao. At higit sa lahat, tayong mga na-born again, sabi po rito, tayo po yung God's ambassador. Tayo yung dapat maging instrumento din sa pakikipagkasundo dahil tayo isa ng bagong nilalang kay Kristo Jesus. Yun ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sa totoo lang po, ang hirap po makipagkasundo, mahirap pong maging instrumento ng kapayapaan, mahirap pong magpatawad, pero lagi niyo pong iisipin na tayo'y bagong nilalang na kay Kristo Jesus at ang tawag sa atin ay God's ambassadors. Alam niyo po, isang natutunan ko pong leksyon sa buhay at sa relationship, yung pong sa buhay na ito, mahirap pagka ikaw ay mayroon pong kaaway. At alam niyo, minsan, yung mga bagay na yan, hindi maiiwasan. Yung magkakaroon ka ng kaaway, magkakaroon ka ng kagalit, katampuhan, at minsan, kahit saan ka pumunta, lumilitaw po yung mga pagkakataon na ikaw ay nagkakaroon ng mga tao na nagagalit sa'yo, nagtatampo sa'yo, at minsan po ang hirap ng makipagkasundo. Pero alam niyo po sa Biblia, bilang mga Kristiyano, alam din ng Diyos na nangyayari ito. Pero ang sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 3, ay ganito, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ini-effort po ang pakikipagkasundo. Kaya tayo mga Kristiyano, mahirap man sa atin, na magpatawad, umunawa, makipagkasundo. Dapat po mag-effort.
tayo. Ano po, kasi sa buhay na ito, ulitin ko po, ang hirap-hirap po kapag ikaw ay namumuhay ng may kaaway, kagalit, katampuhan. Ngayon, sinasabi po sa Ephesians chapter 4 verse 2, be humble, be gentle, and patient. Bear with one another in love. Ito yung magandang katotohanan. Unang-una po yung humility. Ano po? Yung pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba po ay hindi siya weakness. Ano po? Itong pagpapakita na ikaw yung unang umaabot sa iyong kapwa, no? Katulad ng ginawa ng Diyos, ano po, sabi sa 1 John chapter 4 verse 19, ano po, we love because He first loved us. At sa Romans chapter 5 verse 8, ang sabi, while we were still sinners, Christ died for us. Ganun po i-demonstrate ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Kaya alam niyo po, minsan ang issue naman ay hindi na kung sino yung tama at mali. Ano po, alam niyo po, pag ginawa niyo po yan, magpapantay yung paan niyo sa lupa. Sabi nga ng mga matatanda, hindi kayo magkakasundo. Ang mahalaga po sa buhay ay yung pagpapakumbaba. Sino po yung unang magpapakumbaba? Maging sa mag-asawa, ano po, kung kayo po yung magkakaroon ng problema sa relationship, ang laging tinitingnan ng Diyos, sino yung unang magpapakumbaba? At yung nagpakumbaba, ang sabi ng Biblia, yun po ang winner. Ano po, katulad ng ating Panginoong Hesukristo, nagpakumbaba po siya upang tayo'y abutin. Ano po? At pangalawa, yung sinasabing gentleness. Ano po? Ang gentleness naman is you practice kindness, ano po, to every person. Hindi lamang doon sa mga taong gumagawa sa iyo ng mabuti. Kasi sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verses 47 to 48, kung babatiin mo lamang yung mga tao na mabait sa iyo, ano po, o yung kaibig-ibig, ika nga, wala kang pinagkaiba sa mga hentil. Tayong mga Kristiyano, pinapakita natin yung kindness natin sa lahat ng tao. Tandaan niyo po, no, tayong mga born again, iba na po tayo. Pero yung nakapaligid po sa atin, hindi pa po binago yung kanilang puso. Kaya kailangan po unawain natin sila. Maaaring yan ay kapitbahay mo, kasamahan mo sa trabaho, or kaibigan mo, kamag-anak mo. Dapat lagi po tayong magpakita ng kindness, pangunawa. Tigit sa lahat, patience. Ano po, ibig sabihin, hindi tayo madaling mag-give up sa tao. Ano po, parang ang ating Diyos. Sabi sa 2 Peter 3:9, He is patient with you, not wanting anyone to perish. Kaya napaka-stubborn ng pag-ibig ng Diyos Hanggat maaari, liligawan at liligawan niya ang lahat ng tao upang maligtas. Ano po, hinihintay niya na lahat ay magsisi. Ano po, ganun din po dapat tayo. Patient tayo. Kasi yun po yung quality ng pag-ibig na kailangan sa panahon natin ngayon. Ano po, hindi nyo alam, baka mamaya itong mga taong ito na napakatigas ang ulo, napakalayo sa Panginoon, hipuin ng Diyos at sila ay tumugon sa panawagan ng Panginoon na nakikipagkasundo sa lahat ng tao. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa, lalo na dun sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa born again. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Nawa maipamuhay po namin itong peace and reconciliation, hindi lamang tuwing araw ng Pasko. At turuan mo kami na maging ambassador mo, Panginoon, upang maraming tao pa ang mailapit namin sa iyo. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.